faith ninyo ngayon, nakapapakinggan yung salita ng Diyos, and hearing the Word of God, reading and reading the Word of God, studying the Word of God, memorizing and applying the Word of God. Yun po yun, doon pag marating yung faith. 10:17 ng Romans. Amen? So, faith, increase your faith to the Lord. And meron pong nanalangin, Lord, increase my faith. Hallelujah. Tingnan natin. And it was open, Mark 9:22-27. Bilis lang po. And it was open, cast him into fire and into water to destroy him. Meron po isang bata, possess. Itong possess na ito, ano man ang gawin sa katawan niya, hindi siya na ano. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Sabi ng tao, kausap ko si Lord dito, sabi ng tatay, if you can do anything, have compassion on us and help us. The context, si Lord Jesus Christ po at yung tatlong disciples, umanig po sa mountain. Minit si Moses at saka si Elijah. You know the story? At pagkatapos po nung nag-stay sila ng mga ilang panahon doon, sa baba ng mountain, meron pong commotion na nangyayari. Yung naiwanan na siyam na disipulo, naka-encounter, nabulaga po na isang tatay na dala-dala yung kanyang possessed na anak. Ginawa na ho nito lahat, itong mga taong, itong kanyang mga disciples, ang lahat ng paraan. Wala po nangyayari sa possess. So nung pagbaba po ng Panginoon, sabi niya, anong kaguluhan nito? Sumagot po yung tatay. Sabi niya, kanina pa ito, dinala namin sa mga disciples mo kasi alam ko kasama mo to pero wala nangyari. Ito sabi niya ngayon, but if you can do anything, have compassion on us, and help us. Kailangan na ng tulong, sabi na kay Lord Jesus Christ. And Jesus said to him, ang sabi ni Lord Jesus Christ, if you can, ano po ba yan? If you can. Sa iba pa nga ho, if you can, pinestyo na ito Sabi rito, if you can do anything. If you can? Nagulat po sila. If you can, hindi ka pa naniniwala sa akin? Sabi niya ganito, all things are possible for one who believes. If you believe in God, all things are possible. And you can tell to this mountain, sabi ni Lord, be thou removed, at yun daw mountain will follow. Amen? Pwede po yun. Bakit? Kasi ikaw ay naniwala sa Panginoon. Immediately, the father of the child cried out and said, I believe. Ang ganda po nito, help my unbelief. Ang ganda po nung, minsan may doubt tayo sa sarili natin, lumapit tayo sa Panginoon. At pakinggan natin yung salita ng Diyos. At kung meron pa rin doubt, sabi mo, Panginoon, help me. Help me to believe. And the Lord, makita niyo po yung manifestation ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. And when Jesus saw that a crowd came running together, He rebuked the unclean spirit, saying to it, you mute and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again. And after crying out and convulsing him terribly, it came out. And the boy was like a corpse. So that most of them said, he's dead, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up. And he what? Rose. Nabuhay po itong bata. Gumaling. Bakit po? Sa pananampalataya. Pananampalataya ng mga magulang. May mga magulang ba dito? Kung may mga magulang dito, huwag pag-lose ang hope mo. Meron man nangyayari sa anak ko, may sakit yan, ano man yan, may mahal kayo sa buhay na may karamdaman. Don't lose hope. Help is on its way. At andun po ang Panginoon. And you deserve His help. What's the key? Faith. And time, place, and situation will not hinder the Lord Jesus to help you. Wala pong, ano ako ngayon, on leave ako ngayon, hindi po nag-on leave si Lord Jesus Christ. Tulad ni Satan, di rin nag-on leave sa buhay mo. Amen? Walang vacation si Lord Jesus. Tulad ni Satan, wala rin vacation. Lalo si Lord. Amen? Kasi po, listen, Satan is no match with the Lord Jesus Christ. It's not the battle between Satan and God. Because Satan is no match with the Lord. Amen? Because Satan is not omniscient. Satan is not omnipresent. Satan is not omnipotent. Sabihin ko sa Tagalog, si Satanas, hindi niya alam lahat. Hindi siya makapangyarihan. Yeah? At hindi siya sa lahat nandun sa lahat ng lugar. Si Satan nasa isang lugar na. Pero ang Panginoon mo, He's the same yesterday, today, and forever. At siya ay omniscient. The Lord Jesus Christ is omniscient. He's omnipresent. He's omnipotent. Yung omniscience is all-knowing. Omnipresence is everywhere. And omnipotent, all-powerful. And that is your Lord. And any place, any situation will not hinder Him
to help you. Just say, Lord, help me. Let's read the verse again. Matthew 12:8 and 13. For I, the Son of Man, am master even of the Sabbath. When we talk about Sabbath, it is the rest day ng mga Hudyo. At wala ko silang gagawin doon. Kaya itong mga Hudyong ito, tinitingnan si Lord Jesus Christ, ano ba kayang gagawin ito? Even pagpapagaling ng may sakit. Amen? Wala kang gagawin dahil even yung dumura lang, sa sobrang nilang pagsamba dito sa Sabat na ito, o pag-reverend sa Sabat, yung dumura ka lang, pagtatrabaho na raw yun, bawal yun sa Sabat. Lalo na itong gagawin ng Panginoon. So then, the Lord Jesus, meron lang ilang milya ka na dapat biyahin, papunta sinagogue, at hindi yon, binigyan nila yun ng milya para makarating ka sa sinagogue, hindi daw trabaho yan. Dahil yung lumakad ng sobra doon, trabaho na. Bawal daw magtrabaho pag Sabato sa kanila. Amen? Then, ito nangyari. Then he went over to the synagogue where he noticed a man with a deformed hand. The Pharisees asked Jesus, is it legal to work by healing on the Sabbath day? They were, of course, hoping he would say yes so they could bring charges against him. Marami yung umupo sa Panginoong Jesus eh. Let's continue the story. And the Lord Jesus answered, if you had one sheep and it fell into a well on the Sabbath, wouldn't you get to work and pull it out? Of course you would! Sabi niya gano'n. Ano sabi niya? Kunwari pa kayo. Pag walang nakakakita at nahulog yung iyong tupa, kukunin mo yon. And how much more, hindi po naman ganun siguro pagkasabi ng Panginoon, and how much more valuable is a person than a sheep? Yes! Sabi ni Lord, ano sabi ni Lord? Yes! Ano sabi ni Lord? Yes! Ulitin niyo? Yes! It is right to do good on the Sabbath. Then he said to the man, reach out your hand. The man reached out his hand, and it became what? Normal. Just like the other one. Isa lang. Isa nakaganoon. Ito talaga. No? Ngayon pareho na. Kunin niyo po ako. Hindi po kahit Sabat pa yan, kahit batas pa yan, ng mga tao. Ito po ang Panginoong Jesus. Gagawin mo. Ano man nakita mong imposible, imposible to. Sa Lord po, sa Diyos natin, wala pong imposible. All things are possible. Anytime, anywhere, you are, He will help you. Just say, Lord, help me. Sabihin natin ngayon, Lord, help me. And the Lord Jesus knows your need. Meron kayong mga needs ngayon? Sinabi niyo na ho ba sa katabi niyo? Huwag na ho, baka wala rin may tutulong. Amen? Meron ho yan. But praise God, alam na ni Lord yung pangangailangan. Hebrews 2:16 and 18. We all know that Jesus came to what? He came to help the descendants of Abraham and not to help the angels. And right now we are part of Abraham's covenant. Praise God, that they will receive the Lord Jesus Christ. Therefore, it was necessary for Jesus to be in every respect like us, His brothers and sisters, so that He could be our merciful and faithful high priest before God. He then could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Verse 18, since He Himself has gone through what? The Lord Jesus gone through what? Suffering and temptation. The Lord Jesus is what? Is able to help us when we have need. When we are being tempted, when we are in trials, the Lord Jesus is able to help you. He is always there. Hindi ka niya iwanan o pababayaan. Palapakan po natin ang ating Lord. That's why the Lord Jesus is telling you, the Lord Jesus telling you na tawagan mo siya. He wants you. The Lord Jesus wants you to ask His help. To seek His help. Lagi po yan. Yan po ang reason ni Lord Jesus Christ. Kung kailangan mo ng tulong, andito ako. Ready akong tumulong sa iyo. Sabi niya sa Matthew 7:7. Amen? Let's read that. Basahin nga po natin ito baba. You design po tayo ni Lord para humingi ng tulong mo. Matthew 7:7. Keep on asking. From the New Living Translation. Keep on what? Keep on? Asking. Keep, and you will be